Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, hindi na malayan ni Ammar na lihim siyang pinagmamasdan ni Ivana habang ito'y nag-eehersisyo sa rooftop ng kanilang bahay. Hangang-hanga si Ivana sa husay ni Ammar, lalo na noong kausap niya si Dahlia. Samantala, muling nabahala si Ador nang mapunta siya sa kinaroroonan ng mga alaga niyang buwaya matapos niyang mapansin ang kakaibang kilos ng sawa. Isang balak na tila nagbabadya ng panganib laban sa kanya. Doon nakita mismo ni Ador ang tila pagkakaunawaan ni Najabla at ang sawa. Isang ugnayang kasing misteryoso ng koneksyon nila sa buwaya. Lumipas ang mga taon, nanatiling matatag ang pagkakaibigan ni na Aris at Ammar. Samantalang si Gadon, lalong lumalim ang pagkakaugat sa kapangyarihan. Isang politiko, isang opisyal ng gobyerno na habang yumayaman, lalong naguguluhan si Shona sa mga pangyayari sa paligid nila. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Madam, magmerienda muna kayo. Alam kong hindi pa kayo kumakain simula kaninang umaga. Salamat, Masa. Buti na lang, nandyan ka palagi para mag-alaga sa akin. Madam, para ko na rin kayong ina.
Talagang aalagaan ko kayo. Matagal ka na nga sa amin, Masa. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Si Aris at si Carmina. Mula pa noong mga bata sila, ikaw na ang nag-alaga sa kanila. Ngayon na malalaki na sila, andito ka pa rin. Madam, Bumabalik na rin ang lakas ko. Parang ibinabalik mo ako sa dati kong sigla. ay, tama po yan, madam. Ganyan, lumiti kayo. Ang mabuti pa, magmeryenda muna kayo. Nako. Nakakabagod. Ang bigat na itong mga pinutol kong saging. Nako po. Pero, teka lang. Ano yung narinig kong sigaw kanina? May sumisigaw na lalaki. Nako, nakakapagod. Ang bigat na itong pinutol kong saging. Teka lang. Ano yung narinig kong sigaw kanina? May sumigaw na lalaki. Pero, teka lang. Ako lang ang nandito sa farm kayo. Maliban kay Sir Gadon at sa mga taong kasama niya na ipinadala rito sa farm. Hoy, tao! Si Tandang Jabla. Ay, bakit ka nandito? Saan ka magaling, Ina Jabla? Ay, hinahanap kita. Nandito ka lang pala. Nagpuputol ka ng mga saging ano. Oo. Pinag-utos si Sir Gadon. May narinig akong sigaw kanina. Akala ko, ikaw yun. Ay, hindi ako yun. Alam mo, narinig ko rin yung sumigaw. Pero hindi ko alam kung sino yun. Nakita kitang dumaan dito. Kaya akala ko, ikaw ang may kinalaman. Gusto ko sanang tanungin kung sino yung nakita kong parang nakatali. Hindi nga ako yun. Inadabla. Ganito na lang. Pumunta ka mamaya sa bahay ko. Sasabihin mo sa akin kung sino yung lalaking yon na parang nakatali. Baka siya rin yung nakita kong duguan. Ay, hindi ko nga alam. Sa totoo lang, gusto ko rin sanang malaman kung sino yun. O sige, mauna na ako sa inyo. Ako, bigat dito Ang hirap niya na. 2 bugkos ng saging. Ibigay mo na yung isa. Baka mabigatan ka. Ay, hindi pwede. Kasi sabi ni Sir Gadon, 2 pinutol kong saging ang dadaling ko. O sige na, mauna na ako. Aray ko, bigat. Bigat talaga. Hawang tao ni hindi alam kung kanino siya dapat matakot. Baka yung amo niyang tao ang tunay na kinakatakutan niya. Kawawa rin yung isa nilang kasamahan.
babalik na ako sa bahay ko. Ang bigat talaga. Nako. Nakakapagod sa daang ito. Ang bigat pa ng dala kong saging. Di bale, konti na lang. Malapit na ako sa rest house. Teka lang. Naawa nga ako sa mga tauhan ni Sir Gadon kanina. Parang may nangyari sa kanya. Teka lang. Sino kaya yung lalaking yun na nakita kong nakatali? Si Sir Gadon at yung dalawang tauhan niya. Nakita kong papunta sa may ilog kung saan naroon ang buhaya. Teka lang. Ano kaya ang ginawa nila doon? Papaalis na sila galing sa kinaroroonan ng buhaya. Ano kaya ang ginawa nila doon? Pinakain ba nila yung buhaya? Baka nga. Naalala ko pa yung isa sa kanila. Para siyang nakatali kanina. Baka kinidnap nila yung kaaway nila. Ay, ganun siguro. Sige na nga. Ituloy ko na. Abuhatin ko ulit. Bigat talaga. Baka hanapin pa ako sa galaon. Pag hindi ako agad nakabalik sa rest house, ay, pupunta na ako. Si Sir Gadon. Ano ba naman? Umalis nang hindi man lang ako kinakausap. Gusto ko sanang tanongin. Wala rin naman siya sa rest house. Baka isinakay nila sa kotse at di nila sa ospital. Ayun. Teka lang. Andyan yung mga tauhan niya. Ay, kakausapin ko nga siya. Ador! Pare! Pare! Umalis na ba si Sir Gadon, pare? Alam mo naman ang mga politiko. Pero kanina parang may hinahanap ka. Yung kasamahan nyo. Alam mo, naawa ko. Di nalabas siya ni Sir Gadon sa ospital. Ospital? Bakit ka napangiti? Ano yung sabi mo? Dinala ni Boss Gadon sa ospital? Hindi ba? Hindi na kailangan yun. Tapos na siya. Huwag ka nang magtanong kung saan siya dinala ni Boss. At saka, kung sabi ni Boss na dito ka na lang muna, sumunod ka ha. Kami rin. Palis na. Ingat ka na lang, bro. Teka lang. Ano? Ang ibig nang sabihin? Pati ako naguguluhan. Ay, pansin ko lang. Hindi ko pa naman pinakain yung buhaya. Ang nakapagtataka, busog na busog. Lumaki pa ang tiyan niya. Ayan tulog na tulog pa rin. Siguro, tama, baka pinakain ni Kalajabla.
Ador, tao! Oh, nariyan ka pala. Hinadabla. Oh. Oo, nabagot ako sa bahay. Kaya hindi na kita hinintay. Nauna na akong pumunta rito. Ganun ba? Ay, salamat ha. At pinakain mo yung buhaya. Wala na akong problema kung gano'n. Oh. Ito ka lang. Bakit ka tumatawa? Hindi ko pinakain ang buhaya na yun, Ador. Ha? Paano mo nasabing hindi mo pinakain? Tingnan mo nga, oh. Ang laki ng tiyan niya. Tapos, tulog na tulog pa. Oh. Tingnan mong mabuti, Ador. Kung saan galing ang laman ng tiyan ng buhayang yan. Dahil siguradong hindi galing sa akin yan. Ano? May dinala ko. At alam mo naman kung paano ako nagpapakain sa mga alaga mo. O sige, may pupuntahan ako ngayon. Oy, buhaya! Gumising ka na! Ano ba ang kinain mo? Bakit ganyan ang tiyan mo? Ha? Wala pa rin. Tulog na tulog talaga. Talagang busog. Ano kaya ang kinain nito? Minsan, napapaisip tuloy ako. Bakit kaya hindi siya gumigising? Sigawan ko kaya. Oy! Buhaya! Gumising ka! Ha? Wala talaga. Hindi pa rin magising. O sige, pabayaan ko na lang. Mas mabuti na busog siya. Kahit hindi ko na siya pakainin mamaya. Matutulog na rin ako. Total, napakain ko na yung mga alaga ko. Si buhaya, si sawa, yung mga unggoy. Ganito pala ang buhay ko. Taga-alaga ng buhaya at mga hayop. Yung pinapakain ko sa buhayang manok, para sa kanya yun. Para sa sawa. Siyempre, para sa akin din. Sabi nga ni Ina Jabla. Teka lang. Saan kaya pumunta si Tandang Jabla? Iba yung tinig na kanina habang pinagmamasdan namin yung buhaya. Baka siya rin talaga ang nagpakain. Pero ayaw umamin. Ay, sige na nga. Puntahan ko na nga lang siya sa kubo niya. Hindi ako pwedeng basta-basta magtagal dito. Sa tulong ng maitim na kapangyarihan. Buhaya libot! Siguraduhin mong nakakapit ka ng mahigpit sa aking bulsa para hindi ka malaglag habang tayo'y lumilipad sa kalawakan. Ngayon, lilipad ako patungo sa bundok kung saan nakalibing ang mga lihim ng lupa. Ops!
Sa aking pagbabalik, kasama ko ang mga eksperto na mag-install ng mga bagong kagamitan para masubaybayan ang paligid ng bahay ko. Hindi ito simpleng bahay. Lahat ng kwarto sa ikatlong palapag ay nahanda para sa mga espesyal na kagamitan. Alam kong nagtataka si Marlon kung bakit napakaraming bakanting silid. Gayong wala naman akong kamag-anak na titira. Hindi ko lang sinabi sa kanya ang katotohanan. Alarma. May kalaban. Pero walang problema. Nakahanda ako. Kung sino man niyang sumusubaybay sa paligid, mabuti na lang at nariyan si Dr. Wise. Ipapatupad ko ang mga itinuro niya ngayon. Hindi ako pwedeng mabigo. Kailangan kong makarating sa lihim na laboratorio sa tamang oras. Magandang umaga, Ate Ivana. Magandang umaga rin, Dahlia. Ang aga mong nagising. May pupuntahan ka ba? Meron, pero mamayang hapon pa. Ang aga mo pa rin gumising Kasi kagabi, may nakita kong ilaw na lumapag sa rooftop. Pero, hindi naman helicopter. Kasi wala si Sir Artemis. Ano? Hindi mo ba napansin? Hindi. Tulog na tulog ako kagabi. Hindi ko alam na wala siya at hindi ko naramdaman. Ganon ba? Pero, ano kaya yun? Baka nananaginip ka lang. Hindi. Hindi, ate. Gising pa ako nun. Ganon? Halika muna. Magtimpla ka ng kape natin. Sige, ate. Saglit lang. Maraming dumadaan na sasakyan sa labas. Siguro yan ang narinig mo kagabi. Baka nga. Pero, sigurado akong hindi ako nagkamali. May narinig talaga akong tunog ng sasakyan sa rooftop kagabi. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo